So yun 'no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, ilang araw na rin po natin napag-uusapan itong pagta-tantrums ni Sara Duterte sa kanyang press con. So dun po natin nakita na meron pong senyales na may problema talaga si Sara sa kanyang mental health. Kasi isipin niyo 'di ba, naging violente po talaga si Sara Duterte dun at napaka-unethical po talaga hindi lang bilang isang vice presidente at bilang isang tao yung mga pinagsasabi niya. So ngayon mga kababayan 'no, alam niyo kung nung nakakatuwa dito, nakakuha si Sara Duterte ng kakampi. So anong bago dito? Actually wala namang bago dito, eh. Kasi kung si Panelo yung tatanungin natin o yung mga ibang mga DDS 'di ba, yung tatanungin natin, so kakampihan talaga nila si Sara. Yun nga lang, meron po talagang pamilya, 'di ba? Meron po talagang pamilya sa politika na talagang napakawalang kuwenta at gano'n. Alam niyo yung gano'n? Tumatawid sa dalawang ilog at ito po ang mga bilyar. Kasi ito yung point ko mga kababayan eh. Kunwari makita natin sila SMNI, 'di ba? Sila Panelo, kung si Harry Roque, 'di ba? Kapag nakita natin pinagtatanggol nila si Sara Duterte, so wala namang bago doon, normal lang 'yon. Yun nga lang kapag bilyar po kasi nagsalita, eh parang tinatarantado tayo nito. Isipin niyo mga kababayan kinampihan ni Cynthia Villar itong si Sara Duterte. Eh samantalang yung anak ni Cynthia Villar na si Mark Villar at saka si Camille Villar na tatakbo ngayon bilang senador, eh kaalyado or kaalyansa ni Presidente Bongbong Marcos. 'Di ba? So ito pakita ko na lang sa inyo 'no at sana ah, meron tayong matutunan dito. So sabi dito 'no, ito nabalita ito October 21 kahapon. So sabi dito, Villar on VP Sara's anti-Marcos tirade. Siyempre, galit eh. Okay. So actually, lahat naman tayo nagagalit, 'di ba? Pero bilang isa sa pinakamataas na may katungkulan sa Pilipinas, yung tawagin mo na gusto mong pugutan ng ulo yung presidente. Tapos yung ipapahukay mo yung bangkay. Actually, meron palang nilabag na bata si Sara Duterte doon, no? Pero saka natin pag-usapan yan pag may time, no? Dito muna tayo sa mga bilyar, okay? So sabi dito ni Cynthia Villar, Senator Cynthia Villar on Monday gave her own take on Vice President Sara Duterte's pronouncement last week. Specifically, her admonition to Senator Amy Marcos that she will dig up the late President Ferdinand Marcos Sr. remains from the libingan ng mga bayani and throw them in the West Philippine Sea. So actually, habang sinushoot ko tong video po na to, wala pa rin pong sagot si Amy Marcos dito. Yung anak niya meron, pero si Amy wala pa. So sabi niya pa dito, Villar said the Vice President was simply fed up due to prosecution against her and her family, which Villar believes has gone too far. So ngayon, tingnan ninyo katangahan ni Cynthia Villar, no? Mukha siyang leprechaun talaga, no? So ngayon, kasalanan pa pala ngayon ng administrasyon kung bakit pinoprosecute ang mga Duterte. Kasi ito yung sinabi ni Cynthia Villar, nakakainis nga eh. So, para kay Cynthia Villar, sobra daw po yung ginawa ng administrasyon na to sa pag-prosecute sa mga pamilya Duterte, kaya daw nagalit si Sara Duterte. Puta, galing, no? Actually, mga kababayan, speechless. Actually, kasi mga kababayan, tingnan ninyo tayo ba, ayaw ba natin ng hustisya? 30,000 po yung namatay ng tukhang. At karamihan po dyan is mga biktima lang po talaga at hindi naman talaga sila adik. At syempre mga streetwise, no, yung confidential fund ni Sara Duterte. Ngayon lumalabas po na palpak po talaga kasi isipin mo yung 15 million pala dun sa confidential fund, ang ginamit na resibo is yung seminar ng AFP. So panloloko po yun. So, ewan ko dito kasi Cynthia Villar, no? So para sa kanya, kasalanan pa ngayon ng administrasyon na to kung bakit pinoprosecute ang mga Duterte, kaya nasabi ito ni Sara Duterte. Itong mga bagay na to sa presscon. Parang baliktad talaga, no? Basta DDS po talaga baliktad ng utak no? So, ang point ko kasi dito mga kababayan, 'di ba? Yung anak
ni Cynthia Villar na si Camille Villar ay kasama po sa alyansa ng Alyansang Bagong Pilipinas. Si Mark Villar, mga ka-streetwise, no, kasama po sa Uniteam. Tapos itong si Cynthia Villar, kitang-kita naman po talaga na maka-Duterte talaga ito. So ito para mas maganda, panoorin natin yung video ni Leprechaun. Sige. May nabanggit si Vice President Sara na gusto daw niya ipahukay yung libingan ni former President Marcos dun sa libingan ng Bayani. Ano po reaction niyo dun, ma'am? Siyempre galit eh. Kung ano-ano na iisip kasi galit. Kasi I think masyado namang pin-prosecute kaya nagagalit. So, siguro yun ang reason doon. But sana mag-ano na lang, magbati na lang para walang problema. Ang talino talaga ni Leprechaun, no? So, sana magbati na lang. So, it's more complicated than that. Hindi magbati na lang kayo para wala ng away. Sinto talaga tong si Cynthia Villar, no? Well, ito lang bago tayo mag-continue, no? Well, yung advice kasi sa amin, suportahan yung yung alyansa po ni Presidente Bongbong Marcos. Pero kilala niyo naman ako, mga kababayan, hindi ko kaya gawin yun, especially na ayoko sa mga bilyar. Oh, so ngayon, para kay Cynthia Villar, hindi, galit yan kasi piniprosecute kasi yung piniprosecute kasi yung pamilya nila ngayon. So normal lang yun. Parang ganun ang gusto niya palabasin eh. Normal lang yun na sabihin ni Sara Duterte. Well, hindi normal yun, Cynthia Villar. Hindi normal yun. Hindi po gagawin at hindi po sasabihin ng isang normal na tao yung ginawa po ni Sara Duterte. Tapos sabi niya, normal lang yun kasi piniprosecute yung pamilya niya. Magbati na lang sila. After all na nangyari, sino ba yung unang nanggulo? Ito lamang alam nyo na to. Sino ba unang nanggulo? Diba? Yung unang nanggulo dito ay si mga Duterte. Sino ba yung gumawa ng rally? Sino ba yung nagpakalat ng pulburon video? Sino ba yung nagpauso na adik yung presidente nang walang pinakitang ebidensya? Oh, tapos sasabihin mo magbati na lang? So alam nyo, ako talaga nagugulat din talaga ako dito kay Cynthia Villar, no? Kasi una sa lahat, si Cynthia Villar din po kasi, no, sabi niya, ito 8 months ago, no, Villar opposes arrest of Kibuloy. You don't do that to a friend. So mas pinili po ni Cynthia Villar na protektahan yung kaibigan niya kaysa po arestuhin si Kibuloy. Diba? So nakita ninyo kung anong klaseng political alignment dito, no? So ano bang pinupoint ko dito, mga kababayan, kung ba't ko kinontent ito? So ngayon, medyo nakakapalan lang po talaga ako sa mukha po ng mga bilyar. Well, mayaman yung mga yan. Di ba? Kita naman, mayayaman yung mga yan. Di ba? Pero nakakapalan po talaga ako sa pagmumukha nila na sinusuportahan nila ang mga kaalyado ni Duterte na si Kibuloy, di ba? Si Duterte mismo, si Sara Duterte mismo. Samantalang nakadikit sila sa presidente. Di ba? So ganun nga, sabi ko nga sa inyo ganyan yan eh. Una sa lahat, ito yung pinakamalupit dito, no? Ano ba yung pinakapartido talaga ni Presidente Bongbong Marcos dati? Ang pinakapartido po ni PBBM dati ay Nationalista Party. Pero noong 2016 election, mga kababayan, hindi po sinuportahan ng Nationalista Party yung pagtakbo po ni Presidente Bongbong Marcos bilang Vice Presidente ni Miriam Defensor Santiago. And then noong 2022, mga kababayan, hindi rin po sinuportahan ng Nationalista Party ang pagtakbo po ni Presidente Bongbong Marcos bilang presidente. Kaya nga lumipat itong si PBBM sa Partido Federal ng Pilipinas. At nung nakita na ng Nationalista Party na talagang mananalo na talaga si PBBM, doon nila sinuportahan na doon na nila sinuportahan yung mama. So, ganyan po talaga ka-ipokrito itong mga bilyar. Tapos ngayon, mga kababayan, alam niyo kung nung nakaka-bad trip dito, imbis na kundinahin nila itong mga sinabi ni Sara Duterte, inintindi pa nila. Hindi po, mga kababayan, hindi po dapat iniintindi ang isang spoiled brat na katulad ni Sara Duterte kasi lalong lumalaki po yung ulo niyan. Tapos ito pa, no, pakita ko sa inyo, no. Si Mark Villar, mga kababayan, yung anak ni Cynthia Villar.
O, sabi dito balita ito noong 2022. Bilyar sites build gains. So ang point ko dito mga kababayan, no, kaya po kasi nakadikit talaga itong mga bilyar sa mga Duterte kasi kasama po si Mark Villar sa pambubudol po ng build. So isipin nyo si Mark Villar po yung sa DPWH noon. Tapos pinauso nila, pinagkalat nila yung propaganda na build. So kasabwat si Mark Villar dun eh. Tapos malalaman pala natin mga streetwise na ito, nakita ko to sa GMA News. Ito nabalita ito noong April 27, 2022. DPWH 12 out of 119 build projects completed. So dun po sa 119 na proyekto ni dating Pangulong Duterte na build, 12 lang po yung natapos. At parte po dyan sa propaganda po ng build si Mark Villar. Kaya nga ayoko sa mga Villar mga kababayan. So, ewan ko, kasi sabi ng iba, Takayro, maganda naman yung ginawa nila sa Las Piñas. Ikaw ba naman, naka-dynasty ka ng... Kasi mula elementary, bilyar, mula elementary ako, 1990s, bilyar na yan eh. 90s, 2000s, 2000, apat na dekada ng bilyar yan. Isipin nyo yung Las Piñas mga kababayan, apat na dekada na po. Kung di ako nagkakamali kasi baka matagal na silang congressman dyan, no? Pero yung Las Piñas mga kababayan, elementary pa lang ako, 1991, bilyar na po yan. Bilyar tsaka Aguilar na po yan. Kung apat na dekada ba naman na kayo yung namumuno dyan at kayo ay parte ng NCR, kung hindi mo ba naman mapa-asenso yung Las Piñas, tanga-tanga talaga kayo. Sa Las Piñas po, dadalawa lang po talaga yung alam ko dyan. Bilyar tsaka Aguilar lang. Kaya hindi nyo pwede sabihin na porket maganda yung Las Piñas, okay silang leader. Mga kababayan, dito pa lang eh. Imbis na kundinahin nila yung sinabi ni Sara Duterte, kinampihan pa nila, di palpak. Ayun ba, no? Tapos may issue pa sa land grabbing. Di ba? So, yun lang. Kasi ano bang point ng video na to mga ka-streetwise to? Yung point lang ng video na to mga kababayan, dikit ng dikit ito mga bilyar sa presidente, samantalang kitang-kita naman talaga kung anong kulay meron sila. Di ba? Kulay Duterte po sila. Kaya para sa akin, well, kung kayo, no, kung gusto nyong iboto ng straight yung lineup ni PBBM sa 2025 election sa senatorial slate, okay lang yon. Pero in my own opinion, ayoko sa mga bilyar. At isa ito sa mga dahilan. Isipin ninyo, di ba, yung kabubuhan at yung katangahan at yung pagiging brat nga ni Sara Duterte, imbis na kundinahin nila, is kinampihan pa nila. Di ba? So yun mga babae, so kayo po, no, dyan pa sa team replay, ano nga po masabi nyo nga po dito? So kayo ba, agree ba kayo dito kay Cynthia Villar? Idol nyo ba ang mga bilyar? Di ba? So yun, so pa-comment na po sa bawat binabasa ko po lahat yan. At syempre, yun po sa team replay, syempre, pa-like, pa-subscribe, at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So kung sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat po. Thank you. Bye-bye.